Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Good morning. At good morning sa atin yung parang maipahayag din natin ang ating pag-ibig sa ating inang bayan. Naku, lumalabas na naman yung akin. Lumalabas na yung aking pagiging makabayan nung araw, ano. Okay? Pero sa totoo lang po, napakaganda din na kasama ng sambayan ng Pilipino, maipagdiwang natin itong buwan ng wika sa pamagitan po ng aangkop natin, maging ng ating pangangaral, ang ating sariling wika. Kaya nga lang, nakakatakot pagka ako po ay may binanggit na salitang banyaga. Baka mamaya singilin ako ng piso sa bawat katagang banyaga. Alam nyo ba yon? Meron kasing kaming usapan dati ng mga kabataan. Pagka buwan ng wika at sila'y gumamit ng isang salita na banyaga ay sisingilin ng piso. Ayan. Yan naman ngayon, pagsisikapan ko rin po na tayo ay makapangaral sa ating sariling wika sa kabila na marami po tayong Ingles na salita na hindi po naisalin sa Filipino. At nawa ay maisalin natin ito ng maayos at o kaya ay maigamit natin, no? Ang tawag po sa Ingles, ano, ayan, gagamit ako ng anong tawag doon? English pa rin 'yan eh. Ha? Panipi. Okay. Quotation mark ba sa English? Ano? Yung tinatawag nilang transliteration, okay? Mula sa English, gagawin Tagalog. Halimbawa, official, gagawin po nilang official. Transliteration lang po ang tawag doon. Hindi po talaga pagsasalin o translation. Okay? Ang pagsasalin ay translation. Namumuno. Yan, di ba? Okay? Pero tanggap na rin po ngayon yung salitang transliteration. Yan. Okay? Yung pang official, gagawin mong official. So, makakarinig po kayo ng mga salitang ganon sa akin. Salita ako ng so. Kanina naalala ko nung araw nang nangaral ako sa isang Bible school. Ay, tanggap na po yun, Bible school, di ba? Kasi paaralan ng mga Biblia, mali yata no? Okay? Okay, so sabi sa akin ng isang guro nung ako'y nangaral ng buwan ng Agosto at tinagalog kong pilit, no? Yung pangangaral. Sabi sa akin ng isang guro din doon, magaling ka rin palang magtagalog. Kaya lang, panay ang salita mo ng salitang so. So, English daw yon. Sabi ko sa kanya, maikling daan yon, shortcut. Ayan. Maikling daan yon, na ang ibig sabihin so makatuwid. So makatuwid, ayan. Kaya, so na lang ang ginagamit ko. Okay? So, ayun na naman, ano? So makatuwid, pahintulutan niyo po na kuminsan gagamit din ako ng salitang English. Para hindi naman po masyadong, yan. Ano ba sa Tagalog ang salitang boring? Nakakaumay na puro Tagalog,
straight. Naku, sabit na naman, ano? Diretsong Tagalog. Okay? So, pagbigyan nyo na po ako paminsan-minsan. Okay? Now, okay? Nais ko pong batiin, una sa lahat, yung nakasama natin muli sa umagang ito, si Claire. Ayan, nandyan po si Claire, oh. Ayan. Sige, Claire, tayo ka nga. Ayan. Ayan, madalang po natin makasama yan. Kaya kung gusto nyo pong mabati, dalangan nyo po pag-attend, ano? Ang pagdalo. Ayan, pag-attend, ano? Pagdalo. Ayan. Pero salamat at kasama ka namin, ano? At nawa ay matutunan natin yung pong pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Okay? Nais din po natin batiin yung sumasama po sa atin linggo-linggo sa atin pong pananambahan at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Si Ate Tess Galvez, mga ano po to na regular. Ayan, ha? Transliteration. Si Ate Vicky Lacerna at si Tita Ching, si Ate Sinta at saka si Joy at maging si Lou. Siguro nasa bahay ngayon si Ate Lou at kasama natin siya. At meron pong ano dito. Meron pong ano ba ang Tagalog ng request? May kahilingan. Salamat po, Ate Alice. May kahilingan dito. Tinagalog din nila. Isigaw mo kami. Oh, di ba? Tagalog din no? Shout out. Shout out. Isigaw ko daw ang ating tech team. Palakpakan nga po natin ang ating tech team. Ayan. Kumpleto sila ngayon, no? Oh, yan. Kami po ay nalulugod na lagi tayo sinasamahan ng ating tech team at nakikita po natin ang bawat istasyon ngayon. Transliteration ulit, no? Ay puno, no? At wala pong kulang. Salamat po sa Panginoon, sa lahat po ng dumadalo sa atin. Online, ayan. Pagka hindi ko po matranslate sa Tagalog, maggagamit na lang ako ng quotation mark. Online at maging yung tech team natin and of course, yung ating pong namumuno sa ating pananambahan at sa bawat isa sa inyo na dumadalo. Salamat po sa Panginoon. Higit sa lahat, syempre, yung presensya ng ating Diyos sa pagsama niya sa atin. Yung pag-iingat po niya sa atin ng mga nakaraang linggo. Kaya nga po siguro kung mapapansin ninyo, napakarami pong pinagdaanan ng ating bayan ngayon linggong ito, lalo na yung bagyo. Ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin at salamat din sa ibang mga sa pag-iingat ng ating Diyos sa iba nating mga kababayan na nairao sa kabila ng pagbaha sa kanilang lugar. Napapanood ko po sa telebisyon, no? Talagang hanggang lagpas tao na yung ibang mga baha na inabot. Nasa ikalawang palapag na sila. Pinagsisikapan ko pong tagalugin yung pong ating mga salita, no? Yet, patay tayo dyan. Nakita po natin na iningatan pa rin sila ng ating Diyos. Okay? Sa kabila ng lahat na sila ay dumaan sa ganitong pagsubok, sila ay iningatan ng ating Diyos. So, isang maganda pong isa pong magandang panuntunan sa ating buhay bilang mananampalataya at nawa hindi lang po sa tuwing tayo'y binabagyo, matutunan po natin yung pong pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Siguro, marami tayong natututunan, ano, iba't ibang uri ng kahusayan ba ang matatawag kong Tagalog noon? Skills, kaalaman, knowledge po yun Kahusayan, talento, talent yun no? Kahusayan, perhaps. Wow, perhaps. Talagang hindi maalis no? Okay, anyway, kasanayan, no? Kasanayan, okay? Kasanayan, skills, okay? Marami tayong nais na matutunang mga skills o kasanayan. Katulad po ng pagmamaneho. Sino po nagturo sa inyo magmaneho? Halimbawa na lang muna ng bisikleta.
Naalala ko po nung araw, ang aking pong tatay ang nagturo sa akin magbisikleta. Sino po marunong magbisikleta dito? Ayan. Sino po mga nagturo sa inyo ng pagbibisikleta? O, di ba? May nagturo sa atin, di ba? Oh, yan oh. Si JJ nagtaas ng kamay oh. Marunong Sino JJ nagturo sa magbisikleta? Oh, si Ate Bea. Ang galing, ano? Okay? So, may nagtuturo sa atin, di ba? Or yung paglangoy. Sino nagturo sa atin na maglangoy? Oh, swimming. Okay? Meron bang marunong mag-swimming dito? Oh, si Jen, oh. Oh, si Sky, no? Yeah. So, merong nagtuturo sa atin kung paano mag-swimming o maglumangoy, di ba? So, pag kami nagtuturo sa atin, binibigyan natin ng halaga yon. Tama po ba? Binibigyan natin ng halaga. Yung nagtuturo sa atin na dahil sa kanya, may natutunan tayong isang kasanayan. Okay? Sino naman po dito sa atin ang natutong manalangin? Si Cindy, oh, tinataas yung kamay ni Roald. Sino sa inyo dito marunong manalangin? Ha? Siyempre, ang atin pong iniisip, lahat manunong pastor, manalangin. Di ba? Sino ba nagturo sa inyo ng manalangin? Si Ate Glo. Sayang, wala si Ate Glo dito. Sino sa atin ang marunong manalangin? At sino nagturo sa atin manalangin? Si Pastor. Ano ba yan? Si Lord. Ayan. Ayan. Pag-aaralan po natin ngayon yun, yung usapan na yun. Sa totoo lang, muntik ko na mabanggitin yung salitang actually. Sa totoo lang, yun na lang, ano? Sa totoo lang, ito ay itinuro ng ating Panginoong Hesus. At ito ang kasunod ng ating pag-aaral sa Lucas o sa Ebanghelyo ng ating Panginoon o mabuting balita ayon sa ating Panginoon na nasulat ni San Lucas. Ito pong Kabanata 11. Katatapos lang po natin ng Kabanata 10. Nung nakaraang linggo, naalala nyo tungkol kay Martha at kay Mary? Okay? Pagkatapos po nun ay ang Kabanata 11 ay ang pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung paano manalangin. Kaya ito po'y kadugtong pa rin ng ating pag-aaral. Subalit, marami pong iba na ito ay pwede nang kunin ng hindi nakasunod sa kwento ni San Lucas. Bagamat kung titingnan po natin, mapag-aaralan po natin ito, pero binigyan po ng Diyos ang aking puso ng impresyon. Okay, ano bang Tagalog ng impression? Sino ba magaling magtagalog dyan? Di ba? Ha? Naudyukan, yan siguro, pwede na yun. Naudyukan ako ng banal na espiritu ng ating Diyos na himay-himayin talaga itong Ama namin. Okay? Yung bang pag-aralan din natin. At ano ba ang pinakaugat nitong panalangin na to? At anong dahilan? Bakit tila baga hindi na ito masyadong ginagamit ng mga tinatawag nating born-again Christians? Tama? Bakit parang hindi na ginagamit itong Ama namin? Kaya yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas o ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 11, mula sa unang talata hanggang ika-4. Tumayo po tayong lahat. At subaybayan po natin ang mga salita ng ating Diyos. Lucas 11, talata
unang talata hanggang ika-4. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin nyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Dumulog po tayo sa ating Diyos. Dakilang Ama, nais po namin kayong papurihan at sambahin sa umagang ito dahil sa kadakilaang ginagawa mo sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Panginoon, ang patnubay mo na laging binibigay sa amin sa araw-araw sa pamagitan po ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, habang pinag-aaralan po namin ang panalangin na itinuro mo sa iyong mga alagad, kumilos ka sa aming mga puso, kumilos ka sa aming mga buhay, turuan mo kami, ituwid kung kinakailangan, at higit sa lahat, maiangkop namin sa aming buhay ang lahat po ng aming mapapakinggan. Salamat po, O Diyos, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kami tulungan kung paano kami dapat manalangin. Sa iyo po, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo at hihilingan na po natin ang ating mga Sunday schoolers. Ako, taga-English na naman, ano? Sunday schoolers. Ang mag-aaral sa tuwing araw ng linggo. Ang mga bata natin upang sila'y mag-aral sa kanilang level. At tayo naman ay mag-aaral din sa ayon sa ating edad. No? So, papapansin niyo po, yung pong ating binasa kanina ay isang panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Ang tawag po doon sa panalangin na yon, karamihan ng mga mananampalataya, ang tawag po dyan ay the Lord's Prayer sa Ingles. Ano? O yung panalangin itinuro ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. Noong mga sumunod na mga pangyayari sa kaysaysayan po ng Kristyanismo, yung pong Lord's Prayer, okay, o ang panalangin tinuro ng Panginoong Jesus, pinalitan po nila yan ng the Disciples' Prayer. Yan. Dahil nga po, ito ay panalangin tinuro ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. So yung mga alagad niya, ang dapat nananalangin ito. Okay. Kaya nga, bandang huli, tinawag na to the Disciples' Prayer. Kasi hindi naman ang ating Panginoong Jesus ang nananalangin ito eh. Ito ang kanyang itinuro na panalangin. So kung yun ang itinuro niya, ang mga alagad niya ang dapat nananalangin ito, kaya tinagurian na siya the Disciples' Prayer. Okay? So napakaganda po dahil tama-tama tayo po ay buwan ng wika at pagsisikapan natin ito na pag-aralan sa ating sariling salita o lingwahe. Okay? At ito po yung tinatawag nating Ama namin. Napakaganda po, no? Salitang Ama namin. Ngunit, yung pong ating pag-aaralan para sa linggong ito ay isang panimula lamang, isang introduction, isang panimula. Dahil nakita ko po ang kahalagahan na himay-himayin natin ang bawat kataga doon sa Ama namin upang lalo nating madama ang halaga nito
sa ating pananalangin. Okay? So, kung tingnan po natin na ito pong Ama namin ay isang pananaw patungkol sa pananalangin ng mga tao. Subalit, hindi po lahat ng tao ngayon, lalo na mga Kristiyano daw, yung mga tinatawag nilang ipinanganak na muli, ayan, born again Christians, ay madalang mong mariringgan na ito ang kanilang dinarasal, Ama namin. Bakit kaya? Ano ang dahilan? Bakit hindi natin dinadalangin itong Ama namin? Samantalang ito ang itinurong dasal ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At kung itinuturing natin ang ating mga sarili kanyang alagad, bakit hindi natin idinadalangin ito? Hindi po ba naglaro sa isipan ninyo ang katanungang yon? Kaya nga po ako po ay isa sa mga nagtatanong noon kung bakit hindi yata dinarasal itong Ama namin sa mga simbahan ng mga mananampalataya na kung tutuusin, sila ang talagang tinaguriang mga tagasunod o mga alagad ng ating Panginoon. Bakit hindi nga ba natin ipinapanalangin ito? Bagamat nabanggit ko na sa inyo noong mga nakaraan, paulit-ulit, no, na ako po, paggising sa umaga, ito po ang aking pinapanalangin. Paggising sa umaga. Kaya lang, ginawan ko na po ng ang tawag ba doon? Rephrasing. Ano ba sa English ang sa Tagalog ang rephrasing? Okay? Inaangkop ko sa aking buhay yung mga salita doon sa Ama namin. Pero alam niyo po, tuwing umaga, sa tuwing bago ako babangon, okay, ito po ang aking idinadalangin ng aking isipan. At, okay, tinitingnan ko po na ang lahat ng mga elemento o sangkap dito sa Ama namin ay nababanggit ko sa aking dasal. Okay? So, kung titingnan po natin, may mga kadahilanan din kung bakit ito ay hindi sinasabi na o ipinagdarasal na ng mga bagong mananampalataya. Okay? Siguro po mga dahilan kung bakit hindi na dinarasal ang Ama namin ng ibang mananampalataya ay dahil ito ay nagiging ritual na sa pagdarasal. Okay? Para bang isang, alam niyo po, di ba, pagkakain ko minsan, di ba? Pagka magdadasal tayo, nagiging ritual na lang at kung minsan, minamadali na natin tapusin yung pagdarasal. Kasi parang, siguro yun ang pangalawa, no? Pangalawang dahilan. Kasi paulit-ulit na ginagamit. So yung pangalawang dahilan ay paulit-ulit lang ginagamit itong dasal na to, lalo na pati na sa pangungumpisal. Okay? Alam niyo po ba, di ba? Noong pong ating nakalakihan, di ba? Mangungumpisal tayo at sasabihin sa atin, ito ang idasal mo. Okay? Kung ilang Ama namin yan, kung ilang Aba Ginoong Maria. Okay? So parang naging, dahil yun ay nakalakihan, at tayo ay na-born again daw, parang hindi na natin kailangan yung panalangin na yun. Kasi paulit-ulit lang na ginagamit. At tuwing magkakaroon lang ng kumpisalan, saka lang ibibigay. At pagkatapos, nagiging ritual. Okay? Yun po mga nakita kong mga dahilan. No? Ito po yung mga personal na dahilan na nakita ko. Bagamat siguro marami pa kayong ibang magiging dahilan kung bakit hindi na ginagamit ito. At ang pangatlo na nakita ko pong dahilan ay yung pag-aatubili natin. Dahil naiba na tayo ng relihiyon, yun ang sinasabi ng iba. Okay, ako po lagi ko pong sinasabi, hindi ka nagbago ng relihiyon. Nagbago ka lang ng relasyon. Sa mga pagkakataong ito, lalo ka nga lumapit sa ating Panginoon dahil sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Okay? At yung pag-aaral ng kanyang mga salita ang binibigyan diin ng ating Panginoon noong siya'y nangangaral nung nandito pa siya sa lupa. Okay?
ang sinumang susunod sa aking mga salita, siya ang tunay kong alagad. Kaya, ang pinagsisikapan po natin ay laging mag-aral at sumunod sa salita ng Diyos. So, paano natin masusunod ang salita ng Diyos kung hindi natin una sa lahat pag-aaralan? Kaya yun po ang binibigyan nating diin sa atin pong tinatawag na gawain, lingguhang gawain, pagsamba at pag-aaral ng kanyang mga salita upang masunod natin ang kanyang kalooban. So dahil yung dating nating reliyon ay gumagamit nito, ay parang nag-aatubilin tayo. Alam niyo po, maging sa kasaysayan ng iglesia o yung tinatawag na church history, nung pinag-aralan ko po ito sa seminaryo, okay, ang nangyari po, ang mga sinasabi nilang mga protestante, okay, ay parang nag-aatubili, nagayahin ang ginagawa ng mga katoliko. Nakakalungkot pong isipin yun. Ang mga Catholics noon, mga katoliko noong araw, sila ang nanguna pagdating doon sa tinatawag na exploration. Okay? Yung pong paghahanap ng mga iba't ibang lugar. Kaya nga 'di ba, nung dumating ang mga Kastila dito, ayan. Ang dala nila cross. Ayan, ya? Yun ang tinatawag nilang evangelization. Okay? O pagbibigay ng ebanghelyo sa bawat nasyon o bansa na mapupuntahan nila. At kasama po ang Pilipinas doon. Kaya nga po ang mga Pilipino, ang nauna ay ang mga Katoliko, kaya po karamihan ng mga Pilipino ay naging Katoliko. Maliban lang sa Timog, no? O sa Mindanao na mas nauna ang mga Muslim naman doon. Now, kung titingnan po natin, dahil sa masugid ang evangelization ng Katolisismo noong araw, ang mga tinatawag nila mga protestante, nag-atubili ding gayahin yung ginagawa ng mga Katoliko. Kaya hindi po sila naging masipag sa evangelization noon. Hanggang dumating ang panahon na sila po ay nagpunta na rin sa iba't ibang bansa at nagbahagi ng kanilang pananampalataya. So parang ang nangyayari, dahil ginagawa ba ng mga Katoliko, hindi na natin gagawin? Paano ngayon yung pananalangin ng Ama namin? Itinuro mismo yun ng ating Panginoong Hesus. Siya mismo nagturo nun. Bakit naman hindi natin gagawin ito? Dahil lang ba ito'y ginagamit ng mga Katoliko? Para naman pong masyadong ano bang tawag sa hostile o malupit? Okay? Medyo may kalupitan ginagawa nila, wag nating gayahin. Parang mali naman po ata yun. Okay? Kasi kung ako po tatanungin, anuman ang itinuro ng Biblia, yun ang gawin natin. Okay? Yun ang gawin natin. Yun ang sundin natin. Ang batayan natin ay kung ano ang pinagagawa ng Biblia at hindi kung ano yung pinagagawa ng mga tao. So kung ginagawa nila yun, bakit hindi? Kasi tinuro ng Biblia, edi gawin din natin. Ipanalangin din natin ang Ama namin. At ang isa pa pong nakita ko doon, yung paggamit ng Ama namin bilang isang magical power. Yan, may quotation mark mo yan, ano? Yung bang sa tuwing tayo ay napupunta sa isang alanganing sitwasyon. Diba, naalala ko nung araw, nung kami po'y nag-opisina, or kahit nung bata ako, nung lumindol ng malakas. Okay? Alala ko, nung bata kami, lumindol sa may Priscilla, no? Sa may Tondo, no? Lumindol, ang lakas. Nasa isang compound kami. Lahat kami naglabasan. Yung mama ko, ano yun, pumagit na agad doon sa gitna ng aming compound. Lumuhod at nanalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Okay? Na parang ang panalangin na to ang siyang magbibigay ng kaligtasan. Okay? Para tuloy ang nangyayari, nagkakaroon ba ng magic? May magic ba doon? Sa prayer na yon? Kaya natin, sa panalangin na yon, kaya tayo ay nananalangin lamang ng Ama namin sa tuwing merong tayong pangangailangan. Yung sa opisina namin, ganun din.
Nung lumindol, nasa anong floor ba kami nun? 6th floor yata kami nun. Umuuga talaga. So yung isang boss namin doon, okay, habang kami lahat nasa ilalim ng mga mesa namin, okay, siya ang sumisigaw ng ama namin. Okay? Pero of course, English, ano? Of course. Alam niyo yung mga ibang kabataan dyan, nag-i-score ngayon yan eh. Kasi sisingilin nila kay pastor daw eh. Okay? Sabi ko nga, ang prayer, ang panalangin ay Our Father, Ama namin. Sumisigaw siya. Ano yun? Talaga bang yun ay may power? Kaya kung minsan parang ang nangyayari, wag na nating ipanalangin yan. Pwede naman tayo kasing manalangin mula sa ating puso. Ayan. Ang malungkot dito, dahil sa mga dahilan na to, ito ay ang panalangin tinuro ng ating Panginoong Yesus. So ano man ang dahilan natin kung bakit hindi natin dinarasal ito, ay parang, para sa akin, no? Parang may mali dahil sa ito yung panalangin tinuro ng Panginoong Yesus eh. Bakit hindi natin idalangin ito? Idasal. Ano pa maaring ibang dahilan natin? Sa aking palagay ay kung meron pa tayong ibang dahilan, malungkot pa rin ako para doon dahil sa ito nga ang panalangin tinuro ng Panginoong Yesus tapos hindi natin dinarasal. 'Di ba lahat ng mga tinuturo ng ating Panginoon, pinagsisikapan nating tuparin. Tinuro niya mismo sa kanyang mga alagad, ang Ama namin. Bakit hindi natin tinutupad ito sa ating buhay? Kaya yung po isang naging katanungan ko noong araw, ngunit ako po hindi lumayo sa turo ng ating Panginoon. Tuwing umaga, ito po ang aking dinadalangin. Okay. Ngayon, natutuwa po ako dahil meron po tayong mga Filipino Bible Scholars. Ayan. Mga scholar na rin ang tawag, no, sa Tagalog. Okay? Na mga kababayan natin na nagpakadalubhasa po sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Gumawa po sila talaga ng effort. Talaga nagbigay sila ng kanilang talino, oras upang pag-aralan ito pong Ama namin. Kesa ito ay isang tabi, agad-agad. Kaya ngayon, lagi nating tatandaan, kanino nanggaling ang panalangin Ama namin? Hindi po sa mga Katoliko, kundi po sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagturo nun. Kaya nga po yung susunod na 2 buwan, nais ko po na himay-himayin natin itong Ama namin upang lalo po nating ma-appreciate, ano po, tulungan niyo ako para maano lang natin, matupad lang natin itong ating buwan ng wika. Ma-appreciate. Ano ba yung ma-appreciate? Lalo pa natin, mabigyan ng halaga? Hindi. Value, no? Mapahalagahan, yan. Mapahalagahan natin. Ito pong Ama namin sa susunod na 2 buwan. At hindi po natin maalis na meron pong ilang mga tao ang nag-comment patungkol dito sa tinatawag na Ama namin. Ito po ay galing sa ito hindi ko na po pwedeng Tagalogin. Ito po ay galing kay Cyprian, okay? Noong AD 252, isang martyred bishop or Carthage. Ang sabi po niya, for what can be a more spiritual prayer than that which was given to us by Christ, by whom also the Holy Spirit was given to us. Kung paano binigay ang banal na Espiritu sa atin, ang Ama namin ay binigay din ni Jesus sa atin. What praying to the Father can be more truthful
than that which was delivered to us by the Son, who is truth, out of His mouth. Okay? So napakaganda pong isang panuntunan. Bakit nga ba? Isang malaking katanungan. Bakit nga ba, Pastor, hindi na idinadalangin ito? Samantalang ito ay isang spiritual na panalangin, tinuro mismo ng ating Panginoong Jesus. Okay? At maging si Martin Luther ay meron pong komento, okay, patungkol dito. Ang sabi po niya, excuse me, ay ano yun? English pa rin, ano? Ano ba yung Tagalog na excuse me? Paumanhin. Yan, sana, paumanhin. Grabe, no? Ang hirap, ano? Hindi na po maalis natin mga Pilipino to, eh, no? As has often been said, sabi po ni Martin Luther, this is certainly the very best prayer that ever came to earth or that anyone would ever thought up. Because God the Father composed it through His Son and placed it in His mouth, and there is for us no doubt that it pleases Him immensely. Tingnan niyo po si Martin Luther na nagsabi niyan. Samantalang si Martin Luther ang batay po sa kasaysayan ng iglesia, si Martin Luther ay inakusahan no, na nagtuturo ng mali. Pero kung titingnan po natin, ang gusto lang po niyang ipilit noon ay matutunan ng mga tao ang pagbabasa ng Biblia. Siya po ang unang tinagurian nilang protestante dahil siya daw ay nagprotesta. Okay? Pero hindi po siya, sa totoo po, sa kaysaysayan, hindi po siya nagprotesta. Pinapahayag lamang niya kung ano ang mga kamali ang itinuturo. Pero hindi po siya nagpoprotesta. Gusto niya magkaroon ng pagbabago, reformation. Pero hindi po siya pinayagan, kundi itiniwalag siya. At inakusahan na nagpoprotesta. Kaya naging protestante. Nauso yung salitang protestante. Pero sa totoo lang po, ang gusto ni Martin Luther noon, magkaroon lang ng pagbabago. Doon po sa Roman Catholic Church, sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos. Tinanggihan po siya. Kaya siya po'y itiniwalag. At noong mga araw na yon, walang ibang iglesia ang kinikilala, kundi ang Roman Catholic Church. Kaya napakahirap noon na ikay matiwalag. Bagamat may naging tagasunod siya at tinayo nila bandang huli yung tinatawag na Lutheran Church. Pero maging si Martin Luther na tinaguri ang protestante, kung titingnan nyo, ang kanyang komento, the very best prayer that ever came to earth. And it pleases God immensely. Dahil sa kanya galing ang pagtuturo nito Ang tanong, bakit hindi pinapanalangin ng mga mananampalataya ngayon? Kung ito ang the very best prayer. Okay? Kaya nga makikita natin na medyo baka dapat kailangan nating magkaroon ng pagbabago sa atin pong uri ng pananalangin. At nabanggit ko na kanina, maaari dahil sa nagiging ritual na lang ang panalangin, nagiging paulit-ulit na lang, okay? Kahit naman po paulit-ulit, okay? O kahit na nagiging ritual, okay? Magiging katanggap-tanggap ito sa ating Diyos, sa tingin ko kung ito ay nanggagaling sa ating puso. Yan. Kaya nga, yung kinakabisa na dasal, bakit? Kung anong problema doon sa kinabisadong dasal? Ang problema doon ay dadasalin mo lang siya pero mula na lang dito sa ulo at wala na sa puso. Yan, di ba? Dito na lang, kinabisad na lang Pero pwede ba natin dalangin ito ng may nanggagaling sa puso? Katulad ng ginagawa ko tuwing umaga, galing po talaga sa puso. Hindi po yung ama namin mismo na gano'n ang aking no? Ang lagi ko pong dalangin na, aking ama, yan, aking ama, salamat. At muli binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay.
purihin ang dakila mong pangalan. Sambahin ang ngalan mo. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na to, masunod ko ang kalooban mo. Pagharian mo ako. That is the very essence of Ama namin. Yun ang pinakasangkap ng Ama namin. Okay? Hindi naman kailangan kabisaduhin mo, kundi kailangan manggaling sa puso mo. Kahit ito pa ay Ama namin. Pwede mo namang baguhin ang pananalita na manggagaling sa puso mo. Ang nakakalungkot, hindi na natin talaga ipinapanalangin ito eh. Kaya nga po, yun po ang dahilan kung bakit po natin pinag-aaralan. Sa totoo lang, maging ang si San Pablo Apostol na nagsulat ng unang sulat niya sa mga taga-Tesalonica, binanggit po niya na palagi kayong manalangin. At maging sa Roma, no? Sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, Kabanata 12, palagi kayong manalangin. Okay? Kaya nga po, itong panalangin na to ay naging isang modelo, huwaran ng mga naunang mananampalataya. Pero nagkaroon nga po ng pagbabago dahil po sa mga nabanggit ko kaninang mga dahilan. Okay? Kaya nga po, kung titingnan po natin, maging isang New Testament o bagong tipan na scholar at theologian, no? Isang dalubhasa pagdating sa theology o pag-aaral ng patungkol sa Diyos. Si Clifton Black, ang sabi po niya, the Lord's Prayer was integrated into the rites of the church from its beginning throughout the Middle Ages as well as in the Reformation era. Yung Reformation era, yun po yung panahon nila Martin Luther, nila Calvin. Okay? Kaya nga po, the prayer also formed a curriculum for seekers and those to be enlightened. Nung araw po, kasama sa ating panahon ngayon, sa New Life class. Noong araw to, kasama sa New Life class ang pagtuturo ng Ama namin. Para doon sa mga naaliwanagan na at maging doon sa mga naghahanap. Itinuturo nila ito. Kaya nga kung titingnan natin, ito po ay naging bahagi ng ritual, ng gawain ng iglesia na ituro ang Ama namin sa bawat mananampalataya. Nahinto na lang nung nakalimutan na yata ang Reformation era na yan. Kung titingnan po natin, nagkaroon po tayo ng tinatawag na official liturgical version. At ang tawag po doon ay yun po ang pinalabas ng Catholic Church. Ito po ang naging official liturgical version ng Ama namin. Sa Tagalog, okay? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin para nang sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yan po ang Tagalog version ng ating pong Ama namin na naging official liturgical version. No? Okay? Pero meron pong nauna pala dyan. Batay po sa pagsasaliksik ng mga Filipino Bible scholars. May naunang version bago sa Catholic Church version na to. At ito ay nalilikha pa noong 1593 o sa Tagalog, 1,573. Okay? 1593 version. Ito po ang tinatawag na Doktrina Kristiyana. Okay? At ito po ang pagkakasulat noon sa Doktrina Kristiyana. Ama namin,
nasa langit ka. Tingnan niyo po ang pagkakaiba. Ipasamba mo ang ngalan mo. Mauwi sa amin ang pagkahari mo. Ipasunod mo ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Kung titingnan niyo po, no, yung pong doktrina Kristiyana, yan po ang kauna-unahang libro o aklat na nasulat dito sa Pilipinas na nailathala. Na imprenta. Okay? At yun po, ang tinatawag nilang nung nailathala yaan, ginamit na nila yung sarili nating wika. Okay? At ito halos wala na kasi noong araw, ang unang naging wika natin ay yung tinatawag na, alam na mga, siguro, na mga college students yun, ano? Bago ang Tagalog version talaga, ang tinatawag na baybayin. Ayan. Okay? Yun yung native script natin nung araw na halos wala na to. Ito po ay, kung tutuusin, ay ginamit, no, ng mga naunang Spanish missionaries upang i-develop, okay, upang ipalaganap ang tinatawag na basic catechism sa mga naunang katutubong Pilipino. Okay? So ito po ay nauna pa, okay, bago doon sa Catholic version. So tingnan po natin mabuti, no, at ang pagkakaiba. 'Di ba? Sambahin ang ngalan mo. Sa nauna, ipasamba mo ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Mauwi sa amin ang pagkahari mo. Sundin ang loob mo. Ipasunod mo ang kalooban mo, ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin para nang sa araw-araw at pakawalan mo kami sa aming kasalanan nang mawalang bahala namin sa loob ang kasalanan na nang nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iwan nang di kami matalo ng tukso. Dadapwat, iadya mo kami sa dilang masama. Amen, Jesus. May mga pagbabago no? At parang mas nabibigyan ko po ng kahalagahan or sabihin natin ng value o ng appreciation itong doktrina Kristiyana. Okay? Makikita po natin, no, sambahin ang ngalan mo. Sa una-una, ipasamba mo ang ngalan mo. Abay, may pagkakaiba yun. Kaya nga po naisip ko, sa tulong po, no, at sa udyok ng banal na espiritu na iisa-isahin natin ito. Ito pong Ama namin sa ngayon ay isang panimula lamang yung ngayong araw na to. Isang introduction lamang patungkol sa Ama namin. Sa mga susunod na linggo, iisa-isahin natin itong bawat kataga na binabanggit. So nais po natin na magkaroon po tayo ng tinatawag na biblical awareness ng Ama namin o isang kamalayan sa Biblia ng panalangin itinuro sa atin ng ating Diyos. Yung pong tinatawag na biblical awareness. Isang kamalayan sa Biblia. Ngayon, 2 beses po nabanggit sa mga ebanghelyo ang Ama namin. Yung pong kay Mateo, kay San Mateo, at kay San Lucas. Yung binasa natin kanina ay kay San Lucas. Pero kung titingnan po natin, may pagkakaiba ang okasyon kung bakit naituro ng ating Panginoon itong Ama namin. Magkakaiba rin ang okasyon. Okay? Sundan po natin doon sa Mateo Kabanata 6. Ang okasyon po dito ay nagtuturo ang Panginoong Hesus sa tinatawag nating Sermon on the Mount o yung pagtuturo sa bundok. Na talaga nasa bundok po ang ating Panginoon Hesus noon at yung mga tinuturuan niya nasa ilalim. Kaya alam niyo naman po nung araw na wala pang microphone, wala pang megaphone, sumisigaw lang siya. Okay? Ito ang kanyang tinuturo noon.
Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga, sa mga kanto upang makita ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ito po ay naituro na natin noon. Okay? Bakit tinanggap na nila ang gantimpala? Kasi nananalangin sila, nakikita sila ng mga tao. So, yung gantimpala nila, tinanggap nila doon sa mga tao. Kasi ang mga tao, tingnan mo, ano siya, prayerful. Magaling, madalanginan siya. Madalanginin siya. Kasi biro mo, kahit doon sa isang kanto, nagpipray siyang ganyan, no? Tinanggap na nila ang papuri ng tao. Yun na yung gantimpala nila. Kaya sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo, huwag kayong katulad ng mga hipokrito, ng mga mapagkunwari. Itinuloy po niya sa susunod na pag-aaral, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Napag-aralan na po natin itong mga talatang ito nung tayo po ay nag-series ng pag-aaral sa Sermon on the Mount. At sinabi po niya, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Alam niyo po sa totoo lang marami po akong mga Kristiyano ngayon, mananampalataya, na hindi nga gumagamit ng ama namin, pero paulit-ulit din ang sinasabi sa kanilang panalangin. Maraming salitang wala namang kabuluhan, paulit-ulit lang kasi. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa niyo ito hingin sa Kanya. Kaya nga may nagtanong sa akin noon, Pastor, kung alam na ng ama ang ating kailangan, bakit kailangan pa nating manalangin? Alam naman na niya kung ano pangangailangan natin. Bakit hindi na lang niya ibigay? Di ba? Kung minsan, halimbawa, sa isang tahanan, alam mo na, nagutom na yung anak mo. Pero kung minsan, hindi mo mapapansin. Daddy, kain na ako. Sige anak, sandali. Mano ba naman yon? Okay? Ang pananalangin po ay isang uri ng pagpapakita ng pananampalataya na nagtitiwala tayo sa ating Diyos Ama na ipagkakaloob niya kung ano ang ating pangangailangan. Ngunit nandun din sa atin ang paghingi. Katulad nga ng sa bahay, di ba? Mami, kain na tayo. Gugutom na ako Pero maaring alam ni Portia na oras na ng kain namin at kailangan na niyang maghanda. Pero, ano ba naman kung sasabihin ko sa kanya? Mami, kain na tayo. Parang ganun din po ang pananalangin. Alam na ng ating Ama kung ating kahilingan, anong kailangan natin. Pero ano ba naman kung sabihin din natin sa Kanya? Panginoon, aking Ama, bigyan mo kami ng kakanin namin sa araw-araw. Iisa-isahin po natin yon. Napakaganda po ng historical background nun. Yung paghingi ng pagkain sa araw-araw. Talaga bang ginagawa pa natin yon araw-araw? Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi na Bakit? Yung pagkain natin, pang isang linggo na naka-stack na sa ref di ba? Pang isang linggo na yun Hindi mo na kailangan humingi pa Pero bakit noong araw, tinuro ng Panginoon yon? Na hihingi tayo sa ating pang-araw-araw. Kaya pag-aaralan natin yan, isa-isahin natin yan. Okay? Kaya ang sabi niya, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa nyo ito hingin sa Kanya. Kaya huwag kayong gagamit ang pinaka-punto lang naman ng ating Panginoon dyan,
hindi nyo na kailangan gumamit pa ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Okay? Kala nyo ba papakinggan kayo sa dami ng inyong sinasabi? Hindi. Kasi alam na ng inyong ama. Kaya nga, isang salita lang pwede na eh. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. That's it. Tama na yun. Okay? Kasi kung hahabaan pa natin, kung minsan nagkikwento pa tayo, parang talaga bang kinikwento pa natin sa ating ama o sa ating Diyos yung sitwasyon natin? Alam na niya yon. O gusto lang nating marinig sa ng ating mga kapatiran yung haba ng ating panalangin. Akala ba ninyo papakinggan tayo doon? Hindi, pa kung paulit-ulit lang eh. Yun ang punto ng ating Panginoon dito. Huwag kang mahaba kung mananalangin. Direct to the point. Diretso ka na sa puntos mo kung anong hinihingi mo. Dahil hindi ka naman papakinggan kahit mahaba pa yung panalangin mo. Dahil alam na ng Diyos kung anong panalangin mo eh. Kung anong kailangan mo. So, yun po ang pagtuturo ng ating Panginoon patungkol sa pananalangin. Kaya, bandang uli, sinabi niya, ganito kayo mananalangin. Yan. Yan. Doon na niya tinuro yung Ama namin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ngunit kung titingnan natin sa Mateo, Kabanata 6, matapos itinuro ng ating Panginoon ang patungkol sa pananalangin, anong hindi mo dapat gawin sa pananalangin, yung pagpapakitang tao, yung masyadong mahaba, na paulit-ulit, na walang kabuluhan, yan yung ayaw ng Panginoon. Yun ang wag nating gawin. Tapos tinuruan niya tayo kung paano manalangin. Meron siyang dagdag sa huli. 'Di ba? Binanggit diyan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa bandang huli, may dagdag siya doon eh. Doon sa Mateo Kabanata 6, anong dagdag niya? Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Pagdating po natin doon sa pag-aaral na yon, doon sa patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, hindi po natin maalis na isasama natin to sa pag-aaral natin. Tingnan naman po natin yung pagkakasulat kay Lucas, yung binasa natin kanina. Yung una, nagtuturo si Jesus sa maraming tao. Sermon on the Mount, maraming tao nun. Dito naman kay Lucas, iba okasyon nung siya'y nagturo ng Ama namin. Siya ay nananalangin sa isang lugar. Nung matapos siyang manalangin, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. So, iba okasyon. Okay? Sa pagkakataong ito, mga alagad lamang niya, yung 12. Doon sa kay Mateo, maraming tao ang tinuturuan niya noon. Dito kay Lucas, yung kanyang mga alagad lang. Mas maikli ang bersyon ni San Lucas kesa doon sa tinuro niya sa Sermon on the Mount. Maari sigurong narinig na nila yung kanyang itinuro sa Sermon on the Mount, kaya tinuruan pa rin niya. Dahil nag-request sila, humiling sila, naturuan sila, tinuruan pa rin niya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming hayaang matukso. Mas maikli ang bersyon ni San Lucas kaysa doon sa bersyon ni San Mateo. Ngunit katulad na nabanggit ko, iba ang okasyon. Doon kay San Mateo, nagtuturo siya about panalangin. Ano ang ayaw ng Diyos at kung paano sila mananalangin. Kay San Lucas, ang mga alagad niya ang nagkaroon ng initiative, ng unang hakbang upang magpaturo. Sila ang nagsabi, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin. Nakita kasi nila na ang Panginoong Jesus nananalangin. So sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, ito sabihin ninyo. Kaya sa pagkakataong ito, sa atin pong pagtatapos, paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa pag-aaral nitong Ama namin? Ito po isang panimula lamang. Okay? Kung paano po nagsimula ang Ama namin at kung paano po ito tinanggap ng ating bansa at kung ano ang sinabi ni San Mateo at kung ano sinabi ni San Lucas base sa pagtuturo ng Panginoon. Okay? So sa paghahanda natin nitong panalangin na to, sa pag-aaral natin sa mga susunod na linggo, halimbawa po sa susunod na linggo, pag-aaralan po natin yung Ama namin na nasa langit o Ama namin sumasalangit ka. Ayun, ya? Pag-aaralan natin yon. Anong ibig sabihin nun? Okay? So, para po natin mabigyan ng halaga ang pag-aaral natin, una po sa lahat, gusto ko pong hikayatin ng lahat na basahin nating mabuti ang bawat salitang nakapaloob dito. Pagbalik nyo po sa inyong mga tahanan, isulat nyo po yung Ama namin na tinuro ni San Mateo. Ayon kay San Mateo, of course, ang ating Panginoong Hesus ang turo nun, pero si San Mateo nagsulat. Isulat nyo rin po yung Ama namin na galing kay San Lucas. Bigyan nyo po ng paghahambing, ng comparison. Basahin nyo mabuti ang mga salita na nakapaloob sa bawat isa. At pagkatapos po nun, pagkatapos po nating basahin, pagbulay-bulayan po natin. Okay? Ang bawat kataga. Okay? Next slide please. Yan. Pagbulay-bulayan po natin. Yung bawat kataga. Kay San Mateo, Ama namin nasa langit. Bakit kaya kay Lucas, Ama? Napansin niyo yun? Magkaiba no? So, ano kaya ang dahilan? So, pag-isipan po natin at ano ang nais ng banal na Espiritu na ituro sa atin? Yun po ang nais natin bigyan diin sa mga susunod na linggo ng ating pag-aaral. Basahin natin mabuti, pagbulay-bulayan, at pagkatapos po nun, tumugon tayo. Magkaroon tayo ng response. Tumugon tayo ayon sa kanyang kalooban. Okay? Tumugon tayo sa atin pong pagsunod sa panalangin ito at higit sa lahat, manatili po yung presensya niya habang dinarama natin ang kanyang pagkilos sa pamagitan po ng panalangin Ama namin. Manatili po tayo sa presensya ng ating Diyos habang pinag-aaralan po natin ito. Isama po natin sa ating buhay na itong Ama namin ay bahagi ng itinuro ng ating Panginoon at gawin natin itong bahagi ng ating buhay. So sa ating pong pag-aaral, nais ko pong hikayatin ng lahat na basahin ito, pagbulay-bulayan, tumugon tayo, at manatili sa presensya ng ating Diyos. Kaya isang paghamon po sa lahat, sa pag-aaral po natin ng Ama namin, ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesus,
Naway akayin tayo ng banal na Espiritu na maging masugid sa ating pagdarasal at lalo pang lumalim ang ating relasyon sa ating Diyos. Nawa matutunan nating maiangkop ang panalangin ito, ang Ama namin, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating paglilingkod sa Kanya, at sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, sa loob at labas ng ating komunidad, o nung ating tinatawag na Christian community. Ito pong apat na bahagi na to, no? Yung pong maiangkop natin ang panalangin ito sa ating buhay, sa paglilingkod natin sa ating kapwa, sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Ito pong lahat ay nakapaloob sa panalangin tinuro sa atin ng Diyos sa Ama namin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami kung meron po kami naging pagkakamali sa amin pong pananalangin. Kung nabaliwala po namin ang panalangin itinuro mo sa iyong mga alagad. Kung ang aming mga panalangin ay nagiging makasarili na lamang, puro paghingi na lamang, ngunit walang pag-aangkop kung sino ka sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung nakaligtaan po namin ang Ama namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung naging mali ang motibo namin, na ito'y isang tabi, at kami magkaroon ng sarili naming panalangin na hindi naman po naaayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami. At sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng Ama namin, ang panalangin tinuro mo, nawa mapagbulay-bulayan namin ito, makatugon kami kung paano kami maglilingkod sa iyo, kung paano kami mananalangin sa aming personal na buhay, at kung paano kami makikipag-ugnayan sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, maging sa panalangin tinuro mo, nagtuturo ka pa rin sa amin kung paano kami kikilos o kung paano kami mamumuhay bilang iyong mga alagad. Salamat po, at kami po'y nasasabik na pag-aralan itong panalangin tinuro mo sa amin sa mga susunod na linggo. Gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos.